kaya ang dahilan ni Amy bakit siya bumaliktad at si Sara Duterte ang kanya talagang pinaglalaban. At ano naman sinabi naman ni Amy noong kanyang sinabi na pagkipaglaban niya para kay Sara? Tingnan natin. Ang unang dahilan niya ay nag sabihin natin hindi niya gusto yung ginawa ni BBM na kanyang kapatid. Bakit hindi niya gusto? Kasi po, sa kanyang pag-iisip, pinalayas na nga sila ng Pilipino noong 1986. At tapos na nakabalik sila, pinagbibigyan na sila ng Pilipino na makabalik. So dapat ayusin ni BBM ang utang ng tatay niya na maibaliktad lahat at ang lahat ng pagtingin ng tao ay mapapatawad na sila ng tao. Bagkos, hindi ginagawa ni BBM. Bagkos, ang ginagawa niya ay kung ano-anong ginagawa niya na nakakasira. Sa kagaya ng dami niya mga pangako na hindi natupad. Number 1 dyan ang pangako na hindi natupad. Yung magiging 20 pesos ang isang kilo ng bigas. So, number 2 na pangako, marami pa ibang pangako. Hindi ko na kailangan i-enumerate pa. Pero bagitin ko lang ang mga bagay. Yung sabihin natin, pag nanakaw ang nangyari nung kinuha nila yung 89.9 billion na pundo ng PhilHealth. At inilagay ko na sa general fund, yun pala para gamitin sa kung iba-ibang mga bagay para manakaw nilang pera. Tapos kumuha din sila ng 117 may tumawag kasi, 117 billion mula sa PDIC. At saan naman na dinala? So lumalabas lang yun sa hearing ng Supreme Court. At lumalabas yung kanilang mga katwiran na ginagamit ay imbento lamang. Ang isa sa mga imbentong katwiran nila kung bakit nila kinuha yung 90 billion na pundo ng PhilHealth ay yung pupunduhan daw nila yung Panay, Negros, Guimaras na mga tulay. Yung pala, natagpuan ni Justice Amy Lazaro Javier, may pundo na pala na binigay ang East-West Bank, ang East-West Export-Import Bank na South Korea. Kompleto ng pundo, bakit ka kukuha ng pundo para doon? So, ibig sabihin, gobyernong sinungaling ang nangyayari sa pamahalaan ni Bongbong Marcos. Pinagbibigyan na kayo ng tao, tandaan mo yung BBM, na malinis ninyo ang pangalan ng tatay ninyo. So ngayon, imbis ng ginawa mo ay malinis, marami kang mga pangako na binitawan na hindi natutupad. Marami kang mga sinasabi na lumalabas ay iba, kagaya niya yung PhilHealth, kinuha niyo. Pag nanakaw lamang na uyan, at pinapayagan mo ang iyong mga kasama na magnakaw sa flood control projects. So, tingnan mo nangyari dyan sa Bicol, sa Albay, at sa hanggang Batangas. Bumaha dahil sa Bagyong Christine at mahigit 200 na Pilipino ang namatay, karamihan mga Batanggenyo at saka mga Bicolano. Isa sa mga sa Batangas na tumama ang matinding baha dahil sa Bagyong Christine ay yung District 2 ng Batangas kung saan ang congresswoman ay si Jervil Luistro na si Congressman Ayuda. Ang tawag ko sa kanya, Congressman Ayuda. Alam mo saan ka makakakita ng congressman na namimigay ng pera, pinapapila, siya mismo namimigay? Bawal yun. Dapat ang namimigay dyan, DSWD, hindi ikaw. So, yan po ang mga karakas ng mga pamahalaan ni Bongbong Marcos. Ang numero 1 na pasira sa kanya ay si Romualdez. Kung anong gusto ni Romualdez na susunod lagi. Tapos mga ayuda ni Romualdez, akalain mo naman, pirma mo, ibibito mo lamang yung mga ayuda, hindi mo pa ginawa. Ang minsan batang huli, medyo siguro na kinabahan ka na, yung binito mo, tama yung pagbito mo, pinupuri kita doon, BBM. Yung binito mo, yung batas na gagawing Pilipino, yung isang Chinese na fugo businessman. Tama yun. 1 point yun para sa iyo, pabor ka doon. At may isa pa siyang binito, hindi ko alam kung gusto ng taga Baguio City ang ginawa mo. Kasi may isang batas na binuo para sa Baguio City na pinagtibay ang siyudad ng Baguio City. Binito mo, hindi ko alam kung matutuwa mga taga Baguio sa iyo o hindi. So marami kang mga utang sa Pilipino na ginagawa mo. Ngayon, mataas na po yung mga presyuhan ngayon. Wala na, para lang tayo gusto mo magkahaliluyan lahat ng Pilipino sa iyo, Bongbong, hindi naman natutupad. So kaya, ang tama naman na sinasabi ni Amy rito na imbis na bigyan mo ng parangal
ang utang nyo sa Pilipino ay sa pamamagitan ng paglinis ng pangalan ng tatay mo, ay lalo mong dinidiin sa putik ang pinaka matinding magnanakaw sa buong mundo na tinagurian na si Ferdinand Marcos Sr. Ang dami pa kaya mga ninakaw ninyo na hindi pa nakita, hindi pa sinauli. Ikaw, kung sinauli mo lamang yung mga kagaya 203 billion na estate tax, hindi nyo pa binabayaran hanggang ngayon. So, sino kayo? Paano kayo magkakaroon ng karapatan na mananatili sa pwesto kung ganun po ang inyong ginagawa? Di ba dapat suklian ninyo yung pagbibigay ng ibang mga Pilipino ng karangalan sa inyo na mamuno ka, maupo ka sa pamahalaan. Although sinasabi ko na ang mga bagay na yan ay hindi naman dapat ay parang hindi importante sa karamihan, pero dapat sinunod nyo yan, di ba? Dapat binigyan nyo ng parangal, ng dangal o ng utang na loob yung paglagay sa inyo sa pwesto. Although ang iniisip ko ay ang naglagay sa inyo sa pwesto dyan ay Smartmatic. So Smartmatic, talaga hanggang ngayon naniniwala ako na si Leni Robredo ang nanalo, hindi ikaw. Kasi nga Smartmatic, lumalabas, isang makina ang pinanggalingan ng boto mo. Boto nyo dalawa ni Sara Duterte. Yan lang ay 192.168.0.2. So hindi naman ako niniwala na nanalo talaga kayo. Pero ganun pa man, ay siyempre wala naman kami matibay pa rin na talagang kinakampihan kayo ng Supreme Court, kinakampihan kayo ni COMELEC, chairman, ibig sabihin doon ay talagang matindi ang laban ng Pilipino ng makatotohanan. Kaya nga, asar na nga yung grupong Tiin Trayo. Yung mga kaibigan ko dyan na si General Eliseo Rio, kasama si Sir Franklin Isaac, kasama si Augusto Gaslagman, hindi klarong-klaro, harap-harapan na talagang dinaya yung nakarang eleksyon. Hindi pa rin papabuksan yung 30 na presinto dyan sa Santo Tomas, Batangas. So, yan ang nakikita namin na matindi. So, ngayon, nakikita na ni Amy ang posibilidad, malaking posibilidad, na baka biglang maging presidente si Sara Duterte. Kaya siya kumampi na ngayon, bumaliktad kay Sara. Okay? So, yan lang. Ibig sabihin, pwede na ko ngayon magtanong, totoo ba yung may sakit siya? Matindi ang sakit ni BBM? Alam mo, naalala ko, yung sinasabi ni nag-vlog pa si Dr. Garisi. Alala si Dr. Garisi sa mukha ni si Bongbong Marcos. Na pagkaganon daw talagang emergency na daw talaga yon. Kaya nga naniniwala ko kay Dr. Garisi kasi isang napakagaling na doktor din ito, kasing galing din ito ni Dr. Willie Ong. At saka personal kong kilala si Dr. Garisi. At nung ako'y nasa People's Journal na editor ako, lagi siya pumupunta doon sa opisina ko. At ang isang kasama ko, ang galing, ang gout, ang bilis niya pinagaling, kukontakin ko siya, yung gout ko, papagamot ko sa kanya. So anyway, yan po yung mga binabanggit ko. Ano ba talaga ang dahilan bakit bumaliktad? At nung bumaliktad siya, nagpalabas pa ng advertisement na itim. Unitim. Itim. Anong itim? Inday, Trust, Imelda Marcos. Amy Marcos. So ganun, ang isa lang ang ibig sabihin bakit sobrang lakas ng loob ni Amy. Yun ba ay nakakasira ng kanilang samahan sa alyansa? Nakakasira ba sa kandidatura niya? Naniniwala po ako na hindi nakakasira. Bagpos nakadag po sa kandidatura ni Amy Marcos yan. Unang-una, kung survey natin pagpapaniwalaan, nasa bottom below top 12 niya si Amy. So, kung baga, naghanap din, karapatan na rin maghanap ng kapalaran niya kung saan siya huhugot para manatili at mananalo magka-senador. So, dito, talagang yung nakita niya, pasalamat naman kami, ako, personal na pasalamat at nakita niya yung punto ko na ang pag-aristo kay Digong ay illegal. Bawal sa batas yung ginawa. Kaya, ang ginawa niya, nagpa-imbestiga siya, ayun, lumabas nga ang lahat. So, ang armas naman ito ni Mr. Boying Remulla, si Mr. First Impression siya. Ginagamit niya ang salitang first impression para depensahan ang lahat ng makasamaan na gusto niyang gagawin. So, ganun po yan. So, ngayon, iniisip ko talaga na bantayan nyo lang si
Sa punto naman, nababasa ko mga vloggers ng mga DDS, ay ayaw na kay Amy, pero dahil si Sara nang humingi ng pondo, iboboto na lang daw nila si Amy. So pag ganun maramang, ang mangyari yung dati 12-0. 12-0 sa para alyansa. Ngayon 12-0, ang nadagdagan ng PDP ngayon eh. Kompleto sila ngayon ng 12. Si Camille Villar, si Amy. So plus 9, may 10 na sila. 12 na. So